Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah al-qiyamatus sugra. Tiyatalaki pa rin natin yung mga fitna na darating sa dulo ng panahon. So inshallah yung pagpapatuloy dun sa pagtalakay dun sa mga fitna na mangyayari specifically sa umma na ito. Natalakay natin yung paglitaw ng fitna o ng magaligaw na sekta mula sa Najd, yung kasalukuyang Iraq, Iran at iba pang mga lugar na malapit doon. At yun nga, napapaloob na rin dito ang anumang mga kaguluhan na nanggaling mula sa silangan ng Madina kasama yung mga Mongol. Na yung mga Mongol, malaki rin yung naging pinsala nila sa Islam at sa mga Muslim. Pero mashallah, mga Mongol kalaunan, sila ay nag-Muslim din. So yun sa pagpatuloy, sinabi ni Sheikh, wala ta'arudu hadihil ahadith allati tuhaddidu al-ba'ratul lati tanba'ath minha al-fitan ala ummatil islamiyah. Hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam yarwihi anhu Usama bin Zaid. So merong isa pang hadith na iniulat ni Usama bin Zaid. Wala itong kontradiksyon doon sa mga natalakay natin tungkol sa paglitaw ng fitna sa silangan ng Madina. Yung hadith na ito, iniulat ito ni Imam al-Bukhari. Ashrafan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala atammi min atamil Madina. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw isang araw ay umakyat sa isa sa mga burol ng Madina. At sinabi niya, hal taraw na maara, nakikita ba ninyo ang nakikita ko? Qalu la, sabi ng mga sahaba, hindi. Qala fa inni aral fitan taka'u khilalu buyutakum kawaqil qatar. Sabi niya, tunay na nakikita ko ang mga fitna na magaganap sa pagitan ng inyong mga tahanan. Ibig sabihin sa loob mismo ng Madina na kumbaga darating na pumapatak na parang patak ng ulan. So lahat ng lugar ay daratnan ng fitna. Kahit ang Makkah at Madina. Pero syempre may mga batayan ng pinakamatinding fitna. Ang Dajjal ay hindi makakapasok dito. Pero maaring papasok pa rin dito ang iba't ibang mga fitna. Sinabi ni Ibn Hajar rahimahullah sa kanyang paliwanag sa hadith na ito, ikhtassat al-Madinatu bidalika lianna qatla Uthman radiyallahu anhu kana biha. So nga, kahit ang Madina hindi ligtas sa mga fitna kasi doon nga napatay si Uthman bin Affan radiyallahu anhu. Nauna nang napatay doon nga si Omar, pero nga ang fitna talaga na malaking fitna na nangyari sa ummah, ang pagkakapatay kay Uthman bin Affan radiyallahu anhu. Thumma intasharat al-fitan fil biladi ba'da dalik. At lumaganap ang fitna sa iba pang mga lugar pagkatapos nito. Falkitalu bil jamali wa bisifin kana bisababi maktali Uthman. Yung digmaan doon sa Jamal, doon sa Camel at yung Siffin, pareho itong digmaan sa pagitan ni Ali at ng mga taga-suporta ni Uthman, yung mga naghahanap ng katarungan para kay Uthman, yung doon sa Waqatul Jamal, si Aisha, ang namuno doon, kumbaga, o isa sa mga namuno. At doon naman sa Siffin, si Muawiyah na. So lahat yun ay kumalat doon hanggang sa Iraq. Dulot ng pagkakapatay kay Uthman bin Affan radiyallahu anhu. At yun nga, may sinabi rito tungkol dito Sheikh bin Baz rahimahullah. Yan nga, ang pag-aklas na ito laban kay Uthman bin Affan radiyallahu anhu ay nagdulot ng fitna na hanggang sa kasalukuyan ay pinagdurusahan ng mga Muslim. Kasi mula sa pagkakapatay kay Uthman bin Affan radiyallahu anhu, lumitaw ang Khawarij at lumitaw ang mga Shia. So hanggang ngayon naroon silang
Dalawa. At dalawang malalaking grupo ito na nagpapakilalang mga Muslim pero pumipinsala, matindi ang pinsala na idinudulot sa mga Muslim. Sa mga Shia, ngayon, nagpapanggap sila na tagapagtanggol daw di umano ng Palestine. Inuudyok nila ang Hamas. Kaya nga nagkaroon ng pagsalakay ng Hamas nung nakaraang taon ng October. Pumatay sila ng mga sibilyan, ng bihag ng mga sibilyan. Kaya ngayon naman, ginawa naman yung justification ng mga Hudyo para tuluyan ng sakupin ang Gaza. Ang mga Muslim ang nagdurusa. Samantalang yung pekeng gera kuno sa pagitan ng Iran at Israel, wala man nangyayari. Wala namang nangyayari. Tapos yung Hezbollah na grupo ng mga Shia sa Lebanon, sinong nadadamay doon? Mga Muslim pa rin at mga sibilyan. At yung mga grupo na iba pang kakampi ng Shia, lalong-lalo ni mga Houthi sa Yemen, mga sibilyan din ang pinaka naapektuhan. Kasi itong mga grupo na ito, yung Hamas, yung Hezbollah at yung mga Houthi, kapag sumalakay yung mga kalaban nila, magtatago lang yan sa kanilang mga kampo, sa kanilang mga tunnel. Pero mga sibilyan na nadadamay, tinatamaan ng missile, tinatamaan ng rocket, tinatamaan ng bomba, tinatamaan ng ligaw na bala, walang pagtataguan. Kaya malakas ang loob ng mga yan na kunwari makikipagdigmaan sa Israel. Pero ang layunin talaga niyan ay maging parang anay. Gusto nila na susunugin ng mga tao ang buong bahay para lang mawala sila ng mga anay. Kasi ang gusto nila ay mapinsala ang mga Muslim. At yung siyempre pamiminsala ng mga terorista, alam na natin ang tungkol doon. Pero yung mga pamiminsala ng mga Shia, mas mas magaling silang lumaro. Kaya hanggang ngayon, mayroong mga Muslim na nakikisimpatya sa Iran. Itinuturing nilang bayani ang Iran, itinuturing nilang bayani ang Hamas, ang Hezbollah, ang mga Houthi. Samantalang gera lang yung dala-dala nila doon. Yung mga Houthi, hinaharang nila yung mga barko. Pinapadalhan nila ng drone, pinapadalhan nila ng mga rocket para sumabog o kaya talagang sinasakyan nila yung mga barko para pigilan. Hindi naman yun puro barko ng Israel. Ang marami sa mga barko na yun may dalang gamot, may dalang pagkain, pati dates natin dito apektado. Natatagalan dumating dahil sa ginagawa ng mga Houthi. Anong jihad yun? Na parang mas napipinsala pa ang ibang tao kaysa sa mga Hudyo. Palabas. Sarsuela. Ano lang nila yun? Pakitang tao na, kunwari, dinidigma nila Israel, pero bandang huli, ang nadudurog ang mga Muslim. Ang nadudurog ang mga Muslim. Kasi nga, lumitaw ang dalawang malaking sekta na ito. Yung mga Khawarij, na maaring mapapatay ang isang grupo nila, pero meron pa ring lilitaw na iba pang katulad nila. Kasi nananatiling merong mga tao na magmamarunong sa relihiyon. At ang mga Shia, ang pinakamakapangyarihan na sekta na nagpapakilalang Muslim, kasi meron silang sariling bansa. Meron silang sariling bansa. At ang Iran, sa kasalukuyan, meron silang langis. At yun nga, ang gusto ng Iran ngayon, magpakita ng lakas. Kasi gusto nila na tumaas yung antas nila sa international community. Gusto nila magiging katulad sila ng China, ng Russia, para mabigyan sila ng upuan sa Security Council ng UN. At gayon din, tantanan na sila ng Amerika nang sa gayon ay makapagbuo na sila ng sarili nilang nuclear weapon. Maraming kumbaga yun ang endgame. Maraming mga endgame maraming mga hangad ang Iran, na bandang huli ang mga Muslim ang magdurusa. So lahat ng yan ay palabas. Lahat ng yan ay palabas. Kaya nga yung yung huling napatay na na pinuno ng Hamas, si Yahya Sinwar, pinupuri ng mga tao, bayani raw. Hindi yung bayani, criminal yun. Siya ang nag-utos doon sa pagsalakay nung October nung isang taon. So paanong bayani yun? Pumatay sila ng sibilyan, pumatay ng bata. Anong pinagkaiba nila sa mga Hudyo? Hindi bayani yun. Yun ay kriminal.
At yun ay yung mga grupo na katulad niya, lumitaw pagkatapos na mapatay si Uthman bin Affan dahil sa pag-aaklas ng mga Muslim. Kaya ngayon pag-aaklas, titimbangin ng tao yan eh. Pwedeng mag-aklas. Pwede. Sabi nga Sheikh bin Baz, pwede. Siya mismo nagsabi, pwede. Pwede. Kung kafir talaga yung pinuno. Isang kondisyon. Kafir. Pangalawang kondisyon, kung kaya ng mga mag-aaklas na matalo talaga yung pinuno na yun. Pag hindi, kung mahihirapan lang sila, magtatagal lang ang gera, mahihirapan lang yung mga sibilyan, wag na lang. Magtiis na lang sila. Kasi kung ano mang gagawin nilang pag-aaklas, ang resulta nun ay magiging mas matindi pang kasamaan kaysa sa kasamaan ng masamang pinuno na yun. Parang sa Syria, di ba? O kafir ang presidente nila, di ba? Si Bashar, kafir, Shia. Pero yung rebellion nila hindi nagdulot ng konkretong resulta kasi mahina sila, hindi nila kaya. So ngayon mas naghihirap, mas nasa matinding paghihirap ang mga taga-Syria dahil sa kanilang pag-aaklas. Pangatlo, na kondisyon, kung meron silang mas matinong ilalagay. Kung halimbawa kafir yung pinuno, kaya nilang pabagsakin yung pinuno, pero bandang huli, kupal lang din naman nilalagay nila, wag na lang. Hayaan na nila yung naunang kupal, at least kabisado nila yung ugali. Kasi maglalagay tayo ng bagong pinuno na magiging abusado lang din naman pala, wag na lang. So ganyan na ganyan ang nangyari sa Yemen, sa Egypt, nakilang palit ng presidente ng Egypt, puro rebellion. Walang patutunguhan, hindi basta-basta. Ang mga bagay-bagay, hindi natin basta minamaliit ang mga bagay-bagay na nakasalalay dito ang buhay ng tao o nakasalalay dito ang kaayusan ng lipunan ng mga Muslim. Malalim ang usapin nito, hindi lang to usapin ng init ng ulo. Kasi pwedeng init ng ulo mo ngayon magdudulot ng mas malaking pinsala, mas magdudulot ng maraming mamamatay, mas maraming mamamatay. So hindi pwede. Pwedeng mag-aklas. Pero natutupad ba ang mga kondisyon? Yun ang una nating tanong. Pwede mag-jihad. Pero natutupad ba ang mga kondisyon? Yun ang una nating tanong sa ating mga sarili palagi. So katulad nangyari kay Uthman, wala nga yung lahat ng kondisyon na ito doon sa mga nag-aklas kay Uthman. Kaya ngayong nabanggit ko sa inyo, yung huling ginawa ni Uthman, yung umakyat siya doon sa itaas ng bahay niya at kinausap niya yung mga tao. Tinanong niya yung mga tao, ano bang ginawa ko sa inyo? Nakikilala niyo ba kung sino ako? Pinapaalala niya kung sino siya, na siya ay kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, hinirang siya ni Allah para maging kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa paano siya magiging masamang tao. Kasi yung mga naninira kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi nila masiraan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya sinisiraan nila yung mga kasama niya. Dahil kapag nasiraan yung mga kasama niya, ibig sabihin, meron na rin silang maipipintas kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa pangalawang dahilan doon, tinanong niya yung mga tao, siya ba ay nagzina? Siya ba ay pumatay? Dalawang kasalanan na ang parusa dito ay parusang kamatayan? Wala. So walang dahilan. Kaya yun, napakalaking fitna ang dinulot at ito nga yung fitna na tinutukoy na umaalon na katulad ng pag-alon ng dagat. Mas magulo ngayon. Kung noong panahon ni Uthman radhiyallahu anhu, naroon pa yung mga sahaba, paano pa ngayon? Lahat ngayon gusto na magsalita. Lahat ngayon bida. Ultimo walang kwentang tao, nagiging nagiging, kumbaga, maastang maalam, o nagiging imam, nagiging pinuno. Basta kung sino lang yung malakas ang loob, kahit makasalanan, kumbaga, o hindi matuwid. So nung panahon ng mga sahaba, ganun na magulo, mas magulo ngayon. Kaya asahan na natin yung mga kaguluhan. Kaya dapat yung tao ay nagpapakatatag inshallah at ang kanyang mga ikikilos o sasabihin ay naayon sa dalil inshallah. Hindi na maayos to. Pagulo na ng pagulo habang papalapit ang araw ng paghuhukom. Hindi na tayo babalik sa khilafatun nubuwah, sa mga panahon na katulad ng panahon ng mga ginabayang khalifa, hindi na. Pagulo na to ng pagulo. Kaya nga ngayon,
Ano na lang ngayon dapat mas nagtitiis ang tao, inshallah. Hindi yung puro siya reklamo. Mag-focus siya sa kung ano yung meron siyang kakayanan na baguhin. Meron siyang kakayanan na meron siyang kabutihan na kaya niyang dulutin. Huwag na yan tingnan ng tingnan yung iba. Huwag na yan tingnan ng tingnan ang iba. Halimbawa, yung mga tao mahilig pumuna sa mga ginagawa ng iba, pero sarili naman niya, hindi naman niya maayos, yun yung may problema. So unahin natin yung mga sarili natin, inshallah. Kaya ngayon kambal, di ko na pinapakialaman yung buhay nila. Ayaw ng magulang nila ayusin yung buhay nila. Sino ba naman ako para makikialam pa sa buhay nyo? Bahala kayo sa buhay nyo. Gawin nyo yung gusto nyo, inshallah. So ngayon, meron pang isa dito, pagkatapos yung binanggit ni Sheikh na pagkakapatay kay Uthman, wal kitalu bin Nahrawani kana bisababit tahkimi bisifin. So nagkaroon din ng labanan sa Nahrawan. Ito na yung giyera naman ito sa pagitan ni Ali at ng mga Khawarij. Giyera naman ito sa pagitan ni Ali at ng mga Khawarij. Nasaan ba ito? Ayan. So dito, ang naging dahilan ng labanan sa Nahrawan, sa ito? Sa Iran na ito, itong Nahrawan. Kana bisababi at tahkimu bisifin. Ang naging dahilan nito, yung hindi rin sila nagkasundo sa arbitration na nangyari doon sa pagkatapos ng Siffin. Kasi dito na lumitaw naman yung Khawarij na pinagbibintangan nila si Ali bin Abi Talib na mahinang pinuno o bobong pinuno kasi nakipagkasunduan siya ng kapayapaan kina Muawiyah. Wa kullu qitalin waqa'a fi dhalikal asr innama tuladu an shay'in min dhalik. At ang lahat ng mga patayan at ang mga fitna na lumitaw sa panahon na yon ay lumitaw nga dulot ng pagkakapatay kay Uthman bin Affan. Aw an shay'in tuladu anhu. Gayon din, ito naman ay magdudulot din ng iba pang mga fitna pagkatapos ng panahon na ito. Thumma inna qatla Uthman kana ashaddu asbabihi at ta'nu ala umaraihi. At ang pagpatay kay Uthman, ang pinakamatinding dahilan dito ay ang pagsumpa o pagmura o pamiminsala sa pamumuno ni Uthman bin Affan. Siyempre sa panggagatong ng mga Shia. Kasi naunang lumitaw yung mga Shia Naunang lumitaw ang mga Shia. Kaya nga yung mga Shia, yung kabilang sa mga pinalalabas nila na may kinalaman doon sa pagpatay kay Uthman, unang-una, si Muhammad bin Abi Bakr, radiyallahu anhu. Hindi naman pala siya sahaba, hindi pala siya sahaba. Kasi si Muhammad bin Abi Bakr, buhay nga siya 2 taon bago mamatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So baby pa siya nung namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So technically hindi siya sahaba. Hindi siya sahaba. Tapos nagkamali pala ako doon sa nabanggit ko nung nakaraan. Si Muhammad bin Abi Bakr, hindi siya namatay sa Siffin. Namatay siya sa Egypt. Ang nakapatay sa kanya sina Amr bin al-As, radiyallahu anhu. So ganun kagulo noon, lalo na ngayon. Lalo na ngayon. Thumma alayhi bitawallihi lahum. Si Uthman bin Affan radiyallahu anhu, pinipintasan ng mga tao yung kanyang pamumuno. At gayon din, pinipintasan nila yung kanyang pagtatalaga ng mga gobernador at ng mga pinuno ng mga Muslim doon sa kapanahunan niya. At kabilang nga sa mga naging kontrobersyal na naitalaga niya bilang pinuno, yun nga si Al-Walid bin Uqba, yung anak ni Uqba bin Abi Mu'ayt, yung sumakal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung anak nun nag-Muslim nung Fathu Makkah. Pero si Al-Walid, nung naging gobernador na siya ng Kufa, naging lasinggero siya, lasinggerong pinuno, at nag-iimam pa siya ng sala na lasing. Nag-iimam pa siya ng sala habang siya ay lasing. So yun ay isa sa mga ibinibintang nila
kumbaga nakasamaan kay Uthman bin Affan, hindi umano inilalagay ni Uthman bin Affan sa posisyon yung mga kamag-anak niya na hindi lang puro kamag-anak niya, kundi masasamang mga kamag-anak pa. Pero totoo niyan, ipinag-utos pa mismo ni Uthman bin Affan ang pagpaparusa kay Al-Walid bin Uqbah. At yun nga, na-justify na natin yun bakit ganun ang nangyari. Kasi nung panahon na yun, ubos lang mga sahaba halos. Kaya ang mga naitatalaga niya, yung mga ano na niya, yung mga kamag-anak niya na sahaba na buhay pa. Kasi nga, allati tuhaddidul ba'rata, allati tanba'ith minha al-fitan ala ummati al-islamiyah. So dito sa ano na ito, sa mga nangyayari na ito, si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, so pinipintasan yung kanyang pamumuno at hindi pinipintasan yung kanyang pagtatalaga ng mga pinuno doon sa mga tao. Wa awwal ma nasha'a dhalika min al-Iraq. At ang lahat ng ito nga ng kaguluhan na ito ay nagsimula sa Iraq. Si Abdullah bin Saba, na Hudyo, na kabilang doon sa mga nagaklas laban kay Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Hudyo yun, siyempre nagpakilalang Muslim. Nanggaling siya ng Iraq. At siyempre yung mga labanan sa pagitan na ni Ali at ni Aisha at pagitan ni Ali at ni Muawiyah, nangyari yun lahat sa Iraq. Yung Siffin sa Iraq, yung Waqatul Jamal doon din sa Iraq. At yun nga, wa awwalu ma nasha'a dhalika min al-Iraq, unang nangyari mga ito doon sa Iraq, wa hiya min jihatil mashriqi, at ito nga ay nasa silangan ng Madina, fala munafata bayna hadithil bab. So walang taliwasan sa pagitan ng dalawang hadith na ito. Walang taliwasan sa pagitan ng hadith na ito. Yung hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang fitna ay manggagaling sa Najd. At itong hadith na ito ngayon, ang fitna ay darating sa Madina na parang patak ng ulan. Ibig sabihin, yung patak ng ulan na ito, nanggaling lang din sa Najd, nanggaling lang din sa Iraq. So walang taliwasan, fala munafatu bayna hadithil bab wa bayna al-hadith al-ati anna al-fitnata min jihati al-mashriq. So lahat ng ito ay may may kinalaman sa isa't isa. Alhamdulillah, at nalinaw na ang bagay na ito. So lahat ng ito ay naiulat, kumbaga, doon sa mga koleksyon ng mga hadith na Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Ibig sabihin ng mga hadith na ito ay pawang mga napagtibay na mga hadith. Hindi ito mga hadith, kumbaga, na lumitaw lang para kampihan o panigan ng anumang panig. Kasi ang mga hadith ng iniulat ito ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim, wala naman silang pakialam sa kung meron ba silang ipagtatanggol ba nila si Ali o ipagtatanggol ba nila si Muawiyah. Actually, wala silang pinanigan. Lahat ng hadith na nag-uulat tungkol sa ginawa ni Ali at ginawa ni Muawiyah at ginawa ni na Aisha, lahat ay iniulat nila na wala silang pinapanigan. So ganito dapat ang tao. Yung pinapanigan niya ay ang katotohanan. So kahit pa yung mga nangyari na ito ay hindi kanais-nais, o minsan sasabihin ng Muslim, nakakasira daw sa Islam, hindi mo yun kailangang itatanggi. Hindi mo pwedeng itatanggi o hindi mo yun maikukubli. Kasi nangyari nga eh. Ang mahalaga, mapag-aralan natin, matalakay ng may sapat na lalim at lawak nang sa gayon ay magkaroon tayo ng tamang pag-unawa sa mga bagay na ito. Na ito unang-una ay pinahintulutan ni Allah, liyaqdiyallahu amran kana maf'ula, upang tuparin ni Allah ang isang bagay na naitakda na. At mula sa mga ito, syempre, makakuha tayo ng hikmah, ng mga wisdom, ng mga aral, insyaallah. Kasi doon sa Siffin, halimbawa, hindi na talakay dito yung Siffin tsaka yung yung Waqat al-Jamal, pero siguro singit natin.
Hindi, ano na lang siguro, mas maganda. Doon na natin talakayin sa sa talambuhay ni Ali. Kasi iniisip ko, sinimulan naman na natin yung kay Abu Bakar do sa tafsir, siningit natin. Idiretso na natin hanggang kay Ali. Inshallah. Anyway, naman di ba Suratul Layl, tapos yung mga susunod na sura, pagkatapos nun, inshallah. Basta mag-focus muna tayo sa talambuhay ng mga sahaba o ng talambuhay ng Khulafa o Rashidin, inshallah. Kasi marami tayong mapupulot doon, inshallah. Lalong-lalo na sa usapin ng pamumuno. Lalong-lalo na sa usapin ng pamumuno. Kasi yung sunod na chapter din naman dito sa tinatalakay na natin sa mga tanda ng pagdating ng araw ng paghuhukom, yung pagkakatalaga sa mga tao na hindi karapat-dapat mamuno. Kumbaga itinatalaga yung mga tao na may hina, itinatalaga yung mga tao na yung hindi mapagkakatiwalaan sa mga posisyon ng pamumuno. So ito yung hadith na yung idaduya'atil amana fantadirus sa'a. Kapag nawala ang amana, hintayin na ninyo ang araw ng paghuhukom. At yung amana na tinutukoy dito, yung pamumuno. Kumbaga nawala na ito sa mga tao na karapat-dapat dito at inilagay ito sa mga maling mamumuno. So paano natin masasabi, mahalaga itong chapter na ito kasi, paano natin malalaman kung yung tao ba ay hindi karapat-dapat sa pamumuno? Kung merong taong gano'n, ano ba yung dapat na gawin? Pero yun nga, palagi na nating natatalakay yung bagay na ito, na hindi karapat-dapat ang mag-aklas sa sinumang pinuno, kahit gaano pa siya kasama, basta hindi siya umaabot pa sa kufur. Kumbaga, yung tinutukoy dito yung imaratul am, yung pagiging khalifa o yung pagiging gobernador. Pero sa isang banda, maaring applicable ito sa kahit sa mga maliliit na organisasyon. Bawa Islamic Center o Muslim community. Kasi may parehong may pagkakatulad sa social dynamics sa pagitan ng isang estado at sa pagitan ng isang maliit na organisasyon. Kapag merong kaguluhan, magulo talaga. Kumbaga, malinaw matukoy ang tama sa mali. Kasi nga may fit na. Kumbaga merong pumipigil sa tao na makita ang katotohanan. May pumipigil sa tao na makita ang katotohanan. Kaya mahalaga itong mga talakayin na ito. Alhamdulillah at nabanggit ito dito sa aklat ni Sheikh Omar Al-Ashkar. Actually, itong libro na ito rin yung binabasa dati ni naalala mo si Anwar Al-Awlaki, yung pumalit kay Bin Laden. Nung nagle-lecture siya, ito yung lagi yung reference niya itong libro na ito, pero yun nga lang, parang hindi siya natuto Iba yung naging pag-unawa niya sa mga batayan. Iba yung naging pag-unawa niya sa mga batayan. Kaya ngayon, inshallah, mas matatalakay pa natin ito ng mas malalim. Inshallah. Sa tutuloy natin ito, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.